Ah, okay guys, bali nung nakaraan pinakita ko sa inyo kung paano ko binuksan itong solar flood lamp na 100 watts. Ngayon papakita ko sa inyo yung laman nito sa loob. Ito siya. Kanyang laman ay dalawang LiPo4 batteries. Ito. Ngayon, ayaw na niyang kumana. Ayaw rin niya mag-charge. Test natin yung kanyang terminal. .7 volts lang. Sira na yung kanyang battery siguro. Ngayon try natin alisin. Ayan, dalawang LiPo4. Tindi ang kanyang tikit. Ito siya guys, oh. Bali, ang battery na to, dalawang 32650 na LiPo4, nakaparallel lang to. Kaya kung 6000 mAh ang isa nito, mapatak 12,000 mAh or 12 Ah ang kanyang capacity. Ngayon ito yung kanyang dito. Year 2022 pa pala to. Bali naka 2 years na pala siya. Tanggalin natin yung kanyang balat. Threaded type pala yung gamit niya. Ayan, yung main nut. Kaso ito i-weld na lang nila. Ito karaniwan nasa ano lang tong mga threaded na to, nasa 5,500 mAh o 5.5 Ah. Ayan siya. Tapos ito naman yung kanyang BMS. Ayan. Ayan ang kanyang connection, nakaparallel. Ayan, pares positive. Kasi ito yung negative. Ayan. Test natin yung battery. Ito negative. Positive. 0.8 volts. .8.
Drain na yung kanyang battery. Pagka ganyan, posibleng masira ang battery natin kasi ang LVD nito o low voltage disconnect nasa 2.5 volts. Pag mas bumaba pa doon, maaari siya masira. Ngayon ang maximum naman na ano nito, HVD o high voltage disconnect nasa 3.65 volts. Tali natin lagyan ng ano. Ito galing sa solar tong terminal na to. Tingnan natin kung magkakarga pa siya. Wala na tong battery na to. Sira na talaga. Hindi na siya nagkakarga, bumababa lang. Palitin na talaga. So, kailangan ng palitan tong battery talaga. Sira na rin ito. Itong BMS magagamit pa natin to. Meron dito mga battery na used na. Bali ito old stock lang to. Kaya lang may ano na, rusted. Pero pwede pa naman gamitin. Test natin yung kanyang voltage. Isang masayang tong battery natin. Tapos magagamit pa natin sa ibang bagay. Total personal use lang naman siya. Test natin yung voltage. Ayun, okay pa siya, nasa 3.3 volts. Full stock lang ito. Bali, ihinang na lang natin siya dahil wala tayong spot weld. Ayan. May chrome kasi ito dito eh. Lihain natin para kumapit yung jig. Ayan. Ito sa ilalim. Itong battery na to, bali bigay lang naman sa akin to. Kinuha ko kaysa masayang. May voltage pa naman siya. Tsaka okay pa siguro capacity nito. Kung magagamit natin siya ng kahit another year, sulit na rin. At least libre. Ayan. Kaya na rin natin siya. Okay. Ayan. Para madali siyang kapitan ng lead. Ito yung ating insenso o kamangyan sa Bisaya.
mainit. Ito gamit nating soldering iron para sure na tunog yung tingga at mabilis siya magpakapit. Okay, lagyan muna natin ng lead itong terminal ng kanyang BMS. Okay, yan. So, kabila naman. Okay. Ngayon, yung battery naman nalalagyan natin ng lead. Ito. Lagyan muna natin ng insenso para kumapit yung ating lead. Ayan. Kapit na kapit. Ilang side naman. Lagyan natin uli na insenso para kumapit. Ayan. Ayan. Okay, kabitan natin yung ating BMS. Ito yung positive, ito yung negative. Okay. Dito muna tayo sa positive. Okay. Tapos, ito naman negative. Diyan muna natin ang lead.
Ayan, daling kapit, diba? Yan ang kagandahan pagka malaki yung panghinang natin, mataas ang wattage. Kabilan natin ang ating battery. Ayan, tester natin yung kanyang terminal kung may pumapasok ng voltage. Ito yung positive. Tapos, ito yung negative sa dulo. Kabilang dulo lang. Ayan. Walang voltage. .3 test natin yung terminal. Okay, negative. Okay, patay yung kanyang BMS. Try natin salpakan ng supply galing sa solar panel para magising. Ito yung kanyang terminal ng solar flat lamp. Try natin supplyan. Tingnan natin kung magka-charge na to. Ayaw gumana. Test natin. Ito yung sa panel. 7 volts, okay. Tapos sa battery output niya, ito. Wala pumapasok. Nasira na yung kanyang BMS. Gagawin na lang natin dito, ire-recta na lang natin. Mukhang sira yung BMS niya, kaya ayaw gumana. Tanggalin na natin to. Bali, ito, wag yung gagawin na wala siyang safety device ha, gaya nitong BMS na to. Ito, total for personal use ko lang naman to. Itatap ko na lang siya, direct ko na lang na walang BMS. Pero hindi ko sinasabi na pwede siya na walang BMS ha. Wala lang ako available dito. Bali, umorder pa lang ako sa Shopee. Pagka tumating na yung BMS na in-order ko na pang 1S na LiPo4, kakabit ko rin naman siya. Mahalaga sa setup na to yung may BMS para automatic siya magka-cut off sa kanyang LVD, low voltage disconnect, na 2.5 volts at HVD na 3.65 volts para yung battery maingatan na masira.
Nasa 1 amp lang kasi yata itong ano na to, itong BMS na to. Maganda yung kabit dito kahit mga 2 amps sana 2 ampere. Para matibay. Ayan, tanggal na. Ngayon tanggalin na natin siya dito dahil sira na yung kanyang BMS. Ina-direct lang natin para makita nyo na mapagana na natin siya. Okay, ito positive. Ulitin ko, mahalaga na may BMS itong setup natin ng ano sa flood lamp. Siya kasi ang nagsisilbing safety device para sa ating battery. Para kung magkaroon man ng shorted, automatic siya magka-cut off. Ito yung negative. Ayun natin, umilaw siya. Ayan, nagpi-blink. Ayun, para mag-reset siya, kailangan natin siya salpakan ng supply sa solar. Init. Okay. Okay, kabit na. Off natin ang panghinang. Ayan. Naikabit na natin yung kanyang battery. Nabukasan tayo ng 32650. Kaya sa susunod ko lang siya lalagyan ng isa pang extra 32650 na LiPo4. Kasi ang nakalagay dito, dalawa talaga. Ang total niya 12 Ah. Marami kasi yung ilaw Tsaka ano siya, nasa 100 watts. Test natin niya yung terminal. Papunta rin sa board. Test natin yung kanyang voltage. Kung may pumapasok na. Meron na 3.3 volts. Try natin kabitan ng sa solar panel. Ito makalimlim Ito makalimlim, mahina ang charge. Ito guys, nakita ko na kung bakit ayaw gumana itong ano na to, ayaw mag-charge. Ang problema pala, yung pagkakagawa sa kanya, ayun nakita nyo. Ito yung positive ng para sa solar panel. Tingnan nyo ginawa nila sa positive nakakonekta. Pagkatapos yung negative ng solar na to, itong wire na to, nakakonect sa positive. Ayan kaya kailangan natin pagbalik ta rin ito. Bali ano to, sa manufacturer na mismo ang error nito. Hindi nila itinama yung color code ng wire, baliktad. Kaya pala kanina tinest natin sa solar panel, ayaw gumana, ayaw mag-blink. Kaya ito, ibalik rin natin.
Kaya pala ayaw niya gumana kanina. Baliktad ang kanyang connection ng wire sa solar panel. Kaya hinang natin, tama natin para makita natin kung magbiblink na to pagka nakakonekta ang solar panel. Ayan. Kaya ito yung isa sa natutunan natin ngayon na huwag aasa sa gawa ng manufacturer. Baliktad ang kanilang kapit. Ayan. Kaya naikabit na natin. Ito yung sa solar panel. Ayan, ito yung positive niya talaga. Kasi ito yung negative wire. Tinama na natin. Ngayon, salpakan natin ng solar panel. Ito yung wire ng solar panel. Ayan. Natin kung magbiblink. Ayun, nagbilink na. Ayan, ka-charge na. So, ako rin ito mga gumagawa na in-check. Hindi nila tinatama yung wire. Gaya doon sa may issue ng BMS dati. Baliktad din yung kanilang terminal. Kaya kapag ka nasunog, sira BMS mo. Ngayon, kasalanan ng buyer. Kaya huwag kayo magtitiwala basta sa wiring nila. Kailangan i-check nyo rin yung naka-indicate sa board kung tama ba siya, kung negative ba talaga yung black o positive yung red. Ayan, naka-charge na siya. Wala nga lang ko remote dito ng solar flat lamp. Hindi ko alam kung naka automatic ito o manual. Try natin tanggalin yung solar panel kung iilaw. Ayan. Ayun, gumana. Okay, buo na siya. Salpak ulit natin yung solar panel. Ayun, namatay. Ngayon, tanggalin natin tong solar panel. Ayan. Okay, gumagana na siya. Akala ko kanina sira yung board eh. Ayan, okay na siya, buo na. Kaya malaking menos to kung marunong ka mag-repair ng solar flat lamp. Dahil kung di ka marunong, bibili ka uli ng panibago. Ang mahirap pagka natapat ka sa ganito na ang battery, yung 18650 na nasa 1500 mAh lang, mabilis malobat. Yung mga peking nabibiling flat lamp na napakamura. Ganito yung battery niya, yung kulay blue na 18650. Kaya lang, mababa ang capacity. Kaya sa mahilig sa mura dyan, napapamura talaga kayo. Ayan, okay na. Try natin lagay yung salamin. Pagka bibili pa tayo ng pandikit para dito sa battery para hindi siya kumalog. Saka ang tawag doon, gasket maker o sealant. Pwede rin silicone sealant na gamitin dito para hindi siya pasukin ng tubig. Ayan, try natin lagyan yung salamin. Tapos test ulit natin. Tanggalin natin solar panel, terminal. Ayan. Ayun, gumana. Kabit ulit natin. Ayan, gumana. Ka-charge. So, nakatipid na ulit tayo. Hindi natin kailangan bumili ng panibagong solar flat lamp. Kaya sa mahilig mag-DIY at magkalikot, kung meron kayong gamit, malaki mame-manage ninyo na savings dito. I-repair nyo na lang yung mga flat lamp. Pwede rin kayong magkaroon ng extra income. Pwede kayong tumanggap ng paggawa ng solar flat lamp. So, ayan guys. Okay na. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Bali, i-watch nyo po kahit i-watch nyo ng 5 minutes para kapit ang inyong subscription. Then,
click niyo yung all notification bell para updated kayo sa aking mga YouTube download na videos. Sensya na kahit medyo nabubulol dahil ako hindi pa kumakain. Halos mag-alas-dos na pala ng tanghali. Okay. Sana makatulong sa inyo itong aking mga vlog para magkaroon kayo ng savings sa mga kagamitan na pwede pa nating i-repair kaysa bumili ng bago. Ayan, okay siya. Kung tutusin, parang pwede siya maglagay ng 4 dito na battery. 4 na parallel siguro. Try natin kung kakasya. Try natin kung kakasya rito ang 4. Estimate lang natin. Ayan, pag ganito. Tapos ito isa. Tapos isa pa. Try lang natin kung kaya dito 4 kung kasya sa 100 watts na solar panel. Flood lamp. Siguro tingin ko hanggang 3 lang kaya nito na parallel. Ayan. Para mas tumasa na yung kanyang capacity. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, kasi siya 3. Ayan. Fit. Kaya kung gagawin yung 3 ang kanyang battery sa halip na 2, magkakaroon ng additional na 6 Ah. Kaya magiging kung 12 Ah ang kanyang battery dati, magiging siya 12, 13, 14, 15, 16, 17, magiging 18 Ah. Kaya kapag ka na full charge siya, mas matagal siya malolobat. Pero kung ito gagawin nyo, dito kayo magbubutas o kahit dito para lumuwag yung lagay ng battery, pwede kayo magsalpak ng 4 na battery, kakasya na. Kasi ito sa gabal kanina kaya hindi kasi yung 4 na battery. Kaya kung ililipat nyo dito, ito babarahan nyo na lang ito ng sealant. Ililipat nyo dito yung wire para sa papunta solar panel, magiging na siya, 24 Ah pagka 4 na battery nakaparallel. Okay guys, yun lang. Thank you.